Guys, we're here na sa Manila Memorial. Yes. Ulan? Baka umandam yung sa kanya. Iwan mo yun dyan. Iwan mo. Ba't naiiyak ka na agad? Yun naman. Wala eh. Wala. Guys, medyo malungkot. Hindi dahil sa umuulan, kundi dahil sa siyempre mother namin to eh. 1 year. 1 year na siyang nawala. Mother namin. Kaya malungkot. Basa. Basa yung lupa. Kumukulog, kumikidlat pa. Hello, good afternoon, Kuya Primo. Yan si Kuya Primo, caretaker namin dito. Malungkot, Kuya. Oo, mahalo. Malungkot dito, guys. Kaya mag-offer lang ako kay mother at saka kay father. Ayan guys, first death anniversary ni mother. So i-share ko lang sa inyo yung life naman ni mother. Mother ko guys, matiisin yung mother ko. Matiisin. Hindi naman siya naghangad ng karangyaan or namang material. Hindi sila ganun. Yung both my parents, hindi sila materialistic. Ano sila, yung family sila talaga. Oriented, tinaguyod nila kami. Kapag-aral kami mabuti. Isipin mo lahat kami, 5 kami. Tapos sa college, ano nila kami talaga, tinaguyod. Si mother talagang full support sa akin yan eh. Sa amin lahat, magkakapatid sa pag-aaral namin. Binibili niya yung mga libro. Pinapag-aaral niya ako kahit sa mga hindi school, yung mga training centers ng mga AutoCAD nung araw. Kasi binibilan niya pa ako ng mga libro ng AutoCAD Release 10, Release 11, yung mga unang-unang AutoCAD pa na sinauna pa, mga 1990s pa. Binibilan niya ako ng mga libro sa mga gamit ko sa architecture, kasi mamahal ng mga gamit ko guys sa architecture. Yung mga tech pen namin, mga drafting boards, mga ganun. Tapos computer. Yung computer guys, ano yun, hindi nila ako nabilhan ng computer. Kasi nung time na yun, ano na ako graduate na ako nun. So ako na yung bumili ng computer ko. Nag-work na ako nun eh. Part-time student pa rin ako nun sa ibang mga training naman. O kasi nag-aral ako nun ng Spanish, ganyan. Tapos nag-aral ako ng mga 3D modeling, mga gano'n. So yung time na yun, kailangan ko na talagang bumili ng computer.
Kasi nagdi 3D na ako nun. Ayun, so yun yung nangyari sa akin guys. Talagang full support ako ni mother sa pag-aaral. Mga books namin, binibili nila. Mahilig silang bumili ng mga libro guys, both my parents. Para sa kanila kasi yung pamana nila sa amin, education. Tama naman yun kasi lahat naman nakatapos, lahat naman naging maayos naman, successful naman din. Kahit yung bunso namin na si Ronald na nasa Canada na ngayon, yun talagang tinaguyod ni mother yun. Kahit na 30 years old na yun, nakadalawang course yata yun ng college or maraming school yun nag-aaral pa ng aviation, nag-aaral din sa Canada yun. Kaya talagang sa full support si mother dun. Nung pumunta nga ng Canada yun, talagang si mother full support dun sa kanyang mga startup nila, family nila yun. Tsaka yung kanyang mga show money, ganyan. Talaga si mother talaga full support sa amin lahat. Kahit ako rin guys nung first job ko noon, actually pagka-graduate ko nung college, nag-work ako nun sa isang company sa Ortigas. Tapos sa sa JW Architects. Tapos after that, si mother naman, may kakilala siya na yung Casas, si Casas naman, si Resio Casas. So dun ako nakapasok naman. Nag-work ako ron ng 3 years, gano'n. Tapos nag-resign na ako nung nag-aral ako ng masteral. Tapos noon nag-private practice ako. Tapos noon nag-abroad pa ako noon kasi may offer sa akin noon sa abroad So nag-grab pa ako noon. Dami kong ginawa pa noon So bago ako talaga nag-focus dun sa company namin ngayon, yung Elizalde Architects and Builders. Kasi bata pa ako masyado noon, yung mind ko ba parang sponge, absorb, parang feeling ko rin kulang pa yung mga experience ko nung time na yun. Kasi nga bata pa ako, nasa 20s lang ako nun. Pero si mother talaga full support sa amin. Sa kapatid ko rin si Mike. Si Mike talagang full support niya yun Kasi si Mike nag-scholar pa yun. Tapos nag-physical therapist yun Tapos nag-board exam. Tapos nag-aral din yun sa Ateneo guys. Nag-aaral sa Ateneo yun si yung brother ko si Mike. Ginaya ako nun guys kasi nag-aral ako nun sa UP Diliman. Tapos nag-aral din siya pero sa Ateneo naman. Kasi guys yung father namin UP grad siya sa Diliman College of Law. Pag graduate niya guys ng 21 years old siya noon, nag-aral naman siya ng ABB Law naman niya sa Ateneo naman guys. First year lang siya. Pinanganak na ako nun guys Pinanganak na ako nung parents ko, yung mother ko tsaka father ko. Age 22 sila nun, pinanganak na ako nun. So yung budget namin nila nun, nung mag-asawa sila, parang kulang na kasi gatas ko pa. Kasi mga pangangailangan ko pa, medication pa, mga So guys, nag-drop out si father ko sa Ateneo de Manila, dyan sa may Katipunan. Nag-drop out siya ron. 1 year lang siya ron. Natapos niya yung 1 year. Tapos, yung ika-second year niya, lumipat na siya sa UST naman. Mas malapit na sa, kasi Manila kami. Nakatira sila dun sa, nag-umuo pa sila ng apartment dun sa may, malapit sa bahay naman ng lola namin, sa parents ng father ko, sa may Singgalong, Malate, Manila. So, nag-aaral si Papa naman sa UST noon. Doon niya tinuloy yung second year law niya. Tapos, dadagdagan na yung anak nila. Si Mike naman, sumunod naman. Kasi 1 year lang ang gap namin So, lumabas na si Mike, dalawa ni anak nila, dalawa kaming boys. Si Papa noon, nag third year pa siya noon
Naka 2 years siya sa UST eh, sa University of Santo Tomas Law. Tapos noon yung nagpinanganak naman yung hindi pa pala, yung pangatlo namin kapatid si Christina, hindi pa pala. So working din si Papa noon, at the same time student siya ng law. Ika-third year niya, lumipat naman siya sa sa MLQU naman, Manuel L. Quezon University, na mas malapit saka mas mura yung tuition. Yun, so dun siya nakagraduate. Pero guys, kung di kami pinanganak ng mga kapatid ko ng ganung kaaga, na struggling pa lang sila, mga newly grad, mga bata pa, mga 22 ganyan. Kung di pa kami napanganak nun, pangarap talaga ng father ko guys, mag Harvard eh. O kasi scholar siya guys eh. Yung sa UP Diliman niya, ng College of Law niya, may scholarship siya dyan. Tapos yun nga, afford naman niya nun na mag Ateneo, tsaka mag UST, tapos nag MLQU siya, hanggang sa nag-review pa siya ng bar. So umabot na siya ng naging lawyer siya, mga 36 na yata eh. 36 years old, ganyan. So nagkaroon na kami ng sister nun, si Christina naman. Nag-law rin yun eh. Nag-UST rin yun grad, tapos nag-law rin. Tapos yan, yun na yung naging life nila. Nagtulungan sila guys eh, mother ko tsaka father ko. Nagtulungan sila ng pag-aaral nila, yung part-time student nila. Yung mother ko rin nag-masteral din eh. Sipag yung mother ko tsaka father ko. They believe in guys eh, hard work, tsaka yung they're not wasting time. They're not wasting time on any foolish things eh. They're more of productivity guys eh, mga studying, ganyan, sa family, preparation ng mga needs ng family, yung food. Si guys, yung mother namin mahilig magluto, masarap magluto, tsaka talagang lahat kami alaga sa food. Yun ang hindi nila pinabayaan guys, yung habang lumalaki kami, mga food namin lahat niluluto ni mother yun. So, lagi may food dyan, pagising sa umaga may food na gano'n hanggang gabi. Yun, hanggang sa bandang huli na nung life ni mother, nagluluto pa rin siya, pero iba na yung lasa guys eh. Wala nang alat, matabang na, tsaka parang iba na eh. Kasi pag may yung sa pamilya, kasi pag may sakit, may problema, ganyan, may sakit na yung father namin eh. We really hope talaga na makakayanan pa ni father, pero hindi na talaga kasi complicated na eh, malala na yung complications. So pag may sakit kasi sa pamilya, parang yung pagkain mo walang lasa, kahit kumain ka na kumain parang walang lasa, ganun. So ganyan si mother, yung mga luto niya parang naging matabang na nga. Kasi kahit na hindi sila magkasama guys, kasi nakahiwalay yung mother ko rin sa father ko, nag-anal sila eh. Pero kahit ganun nangyari guys, hanggang sa huling sandali si mother nagluluto, ganyan. Inasikaso niya si father yung sa mga kailangan, mga gamot na binibili, tulungan kami, lahat kami tulungan. Hindi kami yung kanya-kanya, hindi kami ganun. Tulungan kami. Yung kanya-kanya lang na akala ng mga tao, kanya-kanya kami. Hindi totoo yun. Kami, united kami sa mga lahat ng bagay, tulungan kami. Yung sa kila father, matagal lang din parang retired na si father ng age 56 eh. O paano siya makakasurvive ng 56 to 71? Wala naman siyang work, di ba? So lahat kami tulungan. Hindi kami yung kanya-kanya, hindi ganun. Nagkataon lang na kasi
Kasi ako naman guys, kasi pag masyado nung malalaki yung mga medical bills, malaki kasi mga medical bills, mga mabot na ng kalahating milyon, ganyan. Eh, hindi ko na kaya mag-isa yun eh. Yung mga, siyempre, may pamilya rin ako, marami rin akong anak. Kasi maliliit pa, buntis pa si Nicole nung time na yun. So, humingi ako nun sa mga brothers ko and sisters ko. Matulong naman sila, siyempre. Yun nga lang, kailangan kasi guys, dialysis eh. Kay Papa, dialysis. Kaya, medyo mahal na, tsaka hirap na rin si Papa nun eh. Nag-dialysis siya noon 7 times. Yung time na mga 2017 or 2016. Yung mga anak pa lang si Nicole nun eh, yung wife ko. Tapos nag-dialysis si Papa nun. Eh, tulungan naman kami ng magkakapatid. Pero syempre, ako yung kasama ni Papa eh. So, mas malaki syempre yung effort ko dahil syempre yung gamot niya, yung schedule ng oras ng inom ng gamot, tapos pagkain, lahat yung pagligo, pag-asikaso ng mga gamit bahay, ganun. Yung na-survive naman niya lahat yan eh. Sawa-kawa ko yung kamay niyang ganun oh. Pag papam siya ng dugo, kasi yung dugo niya lumalabas, tapos dadaan ganun sa may sa machine, tapos maghihiwala yung yellow tsaka red, tapos babalik sa kanya yung ibang dugo, sasalinan siya ng dugo. Yun, si mother naman kasi maalaga sa sarili, kaya hindi namin siya ganong pinoproblema or inaasikaso, kasi alam namin kaya niya yung sarili niya. Siya mismo alam niya yung mga kinakain niya, lahat. Tapos yung mga lahat ng needs namin hanggang tumanda na kami, nakasupport siya sa amin. Yung nanganak nga si Nicole guys, mother ko nandiyan dyan para sa amin, nag-assist sa kay Nicole, saka sa mga anak namin maliliit, saka sa mga kapatid ko rin, yung mga ibang anak din ng mga kapatid ko. So talagang si mother, family oriented, family yung ang number 1 priority na. Yan. So guys, yun lang masasabi ko. Na-miss ko na lang ko lang talaga si mother. Na-miss ko lang talaga si mother, sobra. Kasi father. Yung parents ko guys, mababait yung parents ko guys eh. Sila guys eh, more of pangarap nila guys, kami, kung ano yung pangarap namin, matupad namin. Yun ang pangarap nila guys. Wala silang ibang hinahangad na para sa sarili nila, kundi yung para sa amin. Ganyan yung parents ko guys, dalawa sila. Yung father ko guys, alam mo, hindi yan nag-abroad eh. Nang minsan di siya nag-abroad. Kasi siya, nationalist din siya. Gusto niya yung Pilipinas lang siya, gano'n. At saka parang mahina na rin kasi siya nun eh. Yung age 56 niya, nai-stroke na siya. Yan. 47 yata siya na-start may stroke eh. 47. Sa age 56, na-stroke ulit. So yung father ko, naka-3 stroke muna siya bago yung pang-4. Tapos magkasunod yun eh, pang-4, pang-5. Yun na yung niya, yung last niya nun. So marami ng stroke yung father ko. Si mother naman, di naman siya na-stroke. Yun lang yung isang one-time stroke niya na tulog siya. Ayan, yun na yung kumuha sa kanya. Pero yung mother ko guys, tataka nga ako eh. Tataka kami lahat eh, kasi malakas siya eh. Pero meron na rin siyang karamdaman. Meron siyang high blood, meron siyang maintenance medicine. Nakakalimutan niyang uminom ng maintenance medicine guys eh. Tsaka parang
nung bago siya mawala nun, kasi August yun 2022, nag house blessing pa kami 1 year dun sa ano namin, sa house namin, rest house namin sa Tansa Cavite. Nag-attend siya ron, tapos after 1 month nawala na si mother. Parang pinatapos lang niya yung bahay, kasi pangako namin sa kanila yun nung both sa parents ko, sa mother ko tsaka sa father ko, na lalagyan namin sila ng bigyan namin sila ng magandang house na makakapag-relax sila with nature, magkaroon sila ng peace, ganyan, dun sa rest house namin. Yun, kasi yung sa Manila kasi masigip na rin dun tsaka actually giba-giba na yung isang side nun, kaya pinaayos ko na, actually nabuo naman na, tapos na. Yun nga, yung hindi na lang namin nilagyan ng wall na divider, inopen na lang namin kasi wala na sila so wala nang room para sa kanila dun, although nandoon yung bed na nabili namin sa kanila. Anyways, Mapa, we love you so much. Yan sila, papat na. May prayer kami guys so mag-a-attend muna kami ng prayer para kay na mama tsaka kay papa. Courtesy ng mga friends ni mama, yung mga high school classmates ni papa at mama. Yan, so meron kaming offering prayer ngayon 6 o'clock. Nakakalungkot guys nawalan ka ng magulang, yung hindi mo akalain, tsaka all the well akala namin at matagal pa sila kasi hindi naman sila nagpapakita ng weakness yung si papa na lang yung bandang huli na, pero si mama malakas na malakas. Naging lang talaga si mama, nakakalimutin na sa maintenance medicine niya. Tapos lagi niya pa sinasabi nun, naalala ko yun nung nandoon kami sa house blessing namin sa Tansa Cavite. After nung blessing, kinaumagahan, pagising ko, good morning sa inyo, ganyan, good morning man. Nandoon si mama sa dining table kasama yung mga families and friends namin. Tapos kumakain sila, sabi ko, good morning ma. Tapos sabi bigla ni mama, ako naka-ready na ako, yung mga papeles lahat naka-ready na, nakaayos na ako, lahat ng gamit ko nakaayos na. Tapos sabi ko, ma, ba't siya pa kayo pupunta? Ang nasa isip namin, pupunta siya ng Canada kasi dahil meron siyang visa papuntang Canada siya, dapat doon sa brother namin kay Ronald. Biglang sabi ng mother ko, ako ready na ako sa anytime, sabi niya ganun. Sabi ko, ma, huwag ka magsalita ng ganyan, ready ka na anytime, bakit ano ba, may nararamdaman ka ba? Huwag ka magsalita ng ganyan ma, kailangan ka pa dito. Sabi namin ganun kasi nga syempre kakamatay lang ni father nun pa 1 year pa lang, tapos sumunod naman siya July si father nun, August sinasabi na niya yun, parang pinirepair na niya yung sarili niya. Tapos September 3 nawala na si mother. Pinatapos lang niya yung house blessing namin guys, kasi gusto rin ng mother namin na magawa yung house namin dun sa Tansa Cavite, dahil nga yun guys, yun nga dapat yung retirement place nila, ng parents ko yun guys Isipin mo guys, nagkaroon ng COVID, yung mga tao almost lahat stop ang gastos, stop ang construction, stop ang diba, mga activities, mga outdoors. Pero kami, binibless kami ni God na mabuo yung house namin. Alam mo guys, sa pagtatayo ng bahay,
Hindi yan yung naisipan mo lang, tatayo ka na ba? Hindi ganun yan guys. Merong divine intervention yan guys. Kasi yung pagtatayo ng house guys, biblical yan, nasa Bible yan eh. Ano yan eh, nilagay ni God dyan sa heart natin yung desire na magkaroon ng new house. Anything we build, lalo pa yan, malaking gastos yan. Anything we build, ano yan eh, God is putting right people to help you, ganyan, build it. God is the one assigning people to help you build the dream home, ganon. So, yung sa amin guys, hindi naman yan ura-uradang agad-agad naisipan namin gibain yung bahay at magpagawa. Hindi ganon yun eh. Ano yun, years na yun, decades na yun, nakaplano yun. 2011 pa lang yun, nakaplano na kaming ganun ang gagawin namin eh. So imagine, nabuo lang siya 2022. Actually 2008 pa lang na-design ko na yung house sa Tansa ng year 2008. Na-design ko na yun, yung circular house na yun ng year 2008 pa lang. Na-design ko na yun, isinali ko pa nga sa contest yun eh, sa UP Diliman eh. Parang naging sign nga yun guys eh. Kasi bakit ako binigyan ni God ng sa heart ko ng year 2008 na gumawa ng ganun na bahay, na gusto kong bahay na para sa sarili ko saka sa pamilya ko, di ba? Bakit niya ako binigyan ng ganun? Oh, kasi mayroon siyang ini-impress sa heart ko o sa family ko na ganyan ang gagawin ni Dennis balang araw. So 2008 yun guys. So after so many years, 2002 lang siya nabuo. 2022 lang siya nabuo. From 2008 to 2022. So imagine yung ilang years yun, oh. 'Di ba? Ganun katagal, guys. Ano guys, yung 2011 yung bahay naman namin sa Manila. Pero guys, no, lahat ng yan, wala pa kaming budget dyan talaga sa mga yan. Nung nagkakaroon na ng crisis, pandemic na ganyan, saka lang na karoon ng urgency na gawin eh. Bakit ganun, di ba? Saka ba't kami na nagkaroon ng maraming projects, saka funds para dun, di ba? Saka syempre tulungan din kami, family ko. Ba't ganun? Kasi si God ang nagpo-provide niya, si God ang ano dyan, ang initiator niyan. Siya ang tunay na builder, guys, hindi kami. We are only the implementors lang ng will ni God. Will ni God yun para sa parents at saka sa amin. Although hindi na na-experience ng parents namin yun kasi nawala na nga sila. Experience ni mother yun slightly for 1 month, tapos nawala na rin si mother. Parang hinatid lang kami sa ganung level, di ba? Para makita lang nila na natupad na yung pangarap, dream come true na. Yun, ganun yung nangyari nun, guys eh. Kahit ako rin, guys, nagtataka ako eh. Kasi wala naman kaming mga malalaking budget eh. Alam mo guys, meron kaming naipon, pero yung naipon namin, guys, alam kong sakto yun. Kasi yung bahay na yun, dinesign ko yun year 2008 pa lang, worth 1 million lang yun. But that was 2008. Nagawa namin siya. We built it 2021 eh. So imagine yung haba ng time na yun, 'di ba? 13 years. 13 years yung na-start namin yung from 2008 to 2021, 'di ba? Oh, so ganun kahaba yun, guys, yung preparation dun. 13 years. Although meron kaming funds naman para sa bahay na yun. Kasi nga, alam ko nga, 1 million nga lang. Kasi nga, yun nga yung dinesign ko. Pero hindi, lumampas na siya. Kasi nga, 13 years ang gap.
Pero sinunod ko lang yun, yung bill of quantity. Sinunod ko lang din yun. Ang nagbago lang yung prices. Pero na-estimate ko yun. Naglagyan ko ng bill of quantities yun. Hindi naman sobrang exceed sa budget. Pero guys, yung talaga minimize lang namin din yun. Yung design nun, tsaka yung costing nun. Para lang may magamit lang kaming rest house para sa parents namin. Tapos guys, yung house na yun guys, ano yun nabuo siya 2022. Nag house blessing kami ng August 2022, pero nabuo na siya ng June. Syempre yung mga furnitures pa, appliances, syempre di ba sinort out pa namin yun, binudgetan din yun. So ang pinaka blessing namin noon August 2022. So ngayon, September na 2023. So 1 year na rin yung house namin doon. Okay guys. So ito na, nag-start na kami guys sa video namin.